at the top of Cagayan de Oro with pure, unadulterated 15,000 watts power. This is 103.9 FM. Oras, alas 2:16. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Nuda Biritas. Ang balaod masakit, apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Biritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Biritas. O karon, ariya, si Frank Mendez. May hapon, grabe kainit niya po, no? O, unsa man na si Sir Frank kada hapon magprograma, bagutbot man sa kainit. Tinood bitaw. Grabe kainit ang palibot din sa ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Unya dayon din na ito may bawan. Pagkahapon, magadagom-dagom. Unya dayon, mabot ang panahon nga mag-uwan-uwan. Unya dayon, magbaha. Mamana ang gakitabo din sa ato. Anyway, sa tigsunod din sa atong programa, ni amo sa programang Nuda Biritas, no? Dinhi sa Gold Radio, 103.9 MHz FM, Cagayan de Oro City. Ang atong format sa programa, mauni ang pagbasa sa inyong mga pangutana nga ipadangat pinagi sa Facebook, pinagi sa suwat or sa text bakaha sa 0917-704-3210. Akong balikon, 0917-704-3210. Ibutang gina sa kalendaryo, no, kay para dili ninyo na malimtan. Ang pangutana nga atong pabuton gikan ninyo, may kalabutan kini sa pangutana nga butang legal. Aron nga dinhi atong pagkahisgutan kutob sa among maabot, kutob sa among makaya, amo nang ipasabot diha kaninyo. Ayaw mo pag duha-duha, pagpadangat sa inyong mga pangutana. Kay kami, kung dili na mo makaya, magsaba masad mi nga, sus grabe. Kani mo pangutana, di gid na mo matubag. Nanaon ta masad mo, no? Muna nga ato ning iklaro de kaninyo, no? Para sa atong mga tigpaminaw nga tuwa sa lagyo-lagyo nga mga dapit, mahimo nga inyong ipadangat ang inyong mga pangutana pinagi sa suwat. Ha? O isuwat na dire kay ato ng pagbasahon. O unya dayon para ma-review ang ato ang kining mga paghiskot, pagtubag sa mga pangutana sa lagtod sa ato nga programa. Para ma-review na ata YouTube channel, no? Ang YouTube channel ma-open ninyo pinagi lang sa pag dili text kundi pag type CDO or Nuda Veritas CDO. Akong balikon, Nuda Veritas CDO. Muna ang pag-type ninyo. Niya din pagtuplok, mo-open na dayon ang tanan nato nga gipang-post ni GC na nang mao nga YouTube para makapili mo og unsa inyong kanang paminahon, no? Taas-taas po na kay ang tibuok nato nga pagpanagan sa atong programa, mausab na ang inyong mabati diha sa atong YouTube. Okay? So, may hapon sa bagong nakabukas, may hapon sa tigsunod, suki, nga nagatang. Atong mga suki nini, usually, ang ako magakaibawaan nga mag-reflect diri sa ato nga cellphone. Sila ni Ma'am Elizabeth Baselgo o igon na po si Ma'am Faye Mondia. Kinigid sila, no? Mga grabe nga pagkaluyal sa ato nga programa. Si Ma'am Elizabeth na adiyang magpuyo sa Lumbia nga hapit na mahimong syudad ang Lumbia sa Damgo lang. Oh. Sa Damgo lang kay naningkamot biya po ang LGU diyan dapita sa Lumbia na nailahag naa sa Facebook Bagong Lumbia ingon pa nila. Paningwa lagi na ako musugot man ko basta birahon ninyo
ang SM, it should be part sa lumbia kon ako lay pagbuton. Unya ang utlanan ni ana mao nang makapagal highway, no, nga atbang sa Hall of Justice. So any structure, any government building, any private buildings, another form of properties located sa left side diha mismo should be part of the barangay or sa lumbia, no? Kay aron nga ma-identify yun nato, usayon kay nato memorization asa kutob ang syudad, ang boundary sa Lumbia City. Wow, lami kay paminaon Lumbia City, no? Basin di ay, no? Pero sa ako nagikasulti, taas pa kay na tungason ka na nga sitwasyon, pero ampo lang nga kaning nginyong mga pangandoy diha madayon. Ha? Sige. Okay. Kay hapon naman ron, kahapon nya siguro nini kurasa nanay ga prepare og kana bitaw nga kamuting kahoy nga linungag pagalungagon, no? Nindot ka na, labo ka na. Ako kung hidlawon ko mukaon ko kamuting kahoy, dito ko magpalit atubangan sa Kibin Enterprises na sidewalk diha. Na sidewalk diha pakilid, no, pakilid at bang sa mao nga Kibin Enterprises. Og hidlawon ko kaon og bulanghoy. Ang tawag niya dinhi bulanghoy, no? Diha ko maghapit. Magkaon ko. Naagyo panahon nga hidlawon ko na ng bulanghoy. Unya, nasa ka pamaligya og bulanghoy. Kana bitong suman nga bulanghoy, lamig ya po na. Anyway, magsugod na tas pagpaminaw sa mga pangutana dinhi nga gisango dinhi sa ato nga pagpadagan sa ato nga programa. Now, ang una na tong lakbitan karong hapuna dinhi sa ato nga pagpanaguban, mao kining may tungod sa amot na kadungog baka mo. Di ko man tani hisgutan, pero ato maguning kanunay malakbitan, no? Ilabi na kung mahisgot kita og kining free patent, agricultural free patent o residential baka, o niya ang pagpanag-iya sa mga luna sa yuta nga giklaim nato nga atuan na kadugayan, continuous silbi, adverse possession sa mao nga luna sa yuta. Kini nga mga proseso part na ay generic term nini nga para masabtan ninyo. Nakadungog ba mo sa gitawag na to og patrimonial property? Kana nga termino murag remote kay na paminaon, talagsara na to madunggan patrimonial property. Na may itong kakadunggan pero dili man patrimonial, patrimonyo man to sa basketball sa PBA. Kini patrimonial property. Kung madunggan ngay nato nga magiskot kita og patrimonial property, atong itanom sa atong huna-huna, no? Nga kini nga property ang nanag-iyan nini ang atong gobyerno. Oo. Lahi po ni siya sa eminent or public domain. Nga ang nanag-iya po nini in reference gobyerno gyapon, basta public domain ang atong gisgudan. Panalitan sa public domain, mga forested lands, mga mineral lands, o national parks, kana nahalakip ka na sa gitawag na to nga public domain. Niya ikaduha nga classification nga gusto kong lakbitan din para masabtan ninyo o kadugayan makamusantop sa inyong una nga mao din na siya, Frank. Karupak ko kadungog. Talagsara man ni madungog. Kay primero, legal term man kini, di man basta-basta. Dili ni madala og marites kining patrimonial property.
Unsa man eh? Ang patrimonial property mao kini mga propiedad nga way laing manag-iya nini ang gobyerno. Mga kayutaan, lain nga mga assets nga malantaw nato nga walay tag-iya. Gobyerno ang tag-iya na. O gaisipon kana siya nga patrimonial property. Halapad nga mga kayutaan. Diya sa Bukidnon, daghang mga yuta diha. Tungod kay wa man na panagyahay sa private individual. Natural, ang manag-iya na maong gobyerno. O giklasifikar kana siya nga public, patrimonial property. Dili patrimonyo ha, patrimonial property. Okay. Unsa may mahimong kapalaran sa patrimonial property? Unsa may matabo, Frank, kung panalitan doon ay mga tao nga manag-iya sa gitawag nga patrimonial property. May problema ba? Wala. Walay problema. Naalay mga proseso ug angay natong sundon. Ilabi na kanasayod kita nga ang tag-iyan ni gobyerno. Muna siya, okay. Example, patrimonial property. Ikaw panalitan, nagpuyo ka sulod sa mag-50 na anyos na luna sa yuta. Gabayan kag tax declaration. Wa sukad masukad nga dunay tao nga nag-interfere nimo. Sukad masukad, wala tawga ang imong atensyon. Way nagpakabana nimo. Doon ay termino na open, continuous, exclusive, notorious possession of a certain piece of land. And ang inyong pagpossess diha is under the concept of naked ownership. Di ba nakadungog na mo na sige kung gasulti na na. Sa to pa nga, kung kanaingon na ng status, continuous ang inyong pagpossess sa luna sa yuta. Wa mo kibalo o kinsa kay tag-iya na ng maong luna sa yuta. Chances are, kini nga yuta, ilabi na kay dugay-dugay na nga panahon nga nagpuyo ka. Ang nanag-iya na gobyerno o giklasifikar ka na siya nga patrimonial property. Okay. Pwede ba ang mga asset, pwede ba ang mga kayutaan nga naka-giklasifikar nga patrimonial property? Pwede ba na siya nga mabaligya or madispose? Dubag, yes. Mapanag-iya sa mga pribadong individual? Yes. Bago pa ni kong kasgot. Basta lang ang imong pagupot sa mao nga yuta. Exclusive, open, continuous, adverse possession of the land under the concept of naked ownership. Kana, dako nga chance. Sabtan ninyo. Gipangita ko lang ang specific na term na para nga mo connect ka na sa inyong huna-huna. Dumduman ka na ninyo. Kuno ingon tag patrimonial property, luna ka na nga nag-iya maong gobyerno, apan dili mga siguro na to nga permanente ka na nga panag-iyahon sa gobyerno na ay panahon o kanang mga informal squatters. Oo. Uban ka pataka malagsulod sa yuta. Di ba? O, gapanulod sila usahay yuta na pribado. Muna magkakaso sila. Okay lang kung yuta nga iya mismo sa gobyerno or patrimonial property. Pero naay mga proseso ay nga sa hingpit
ilang mapanagiya mauluna sa yuta. Sabtan ninyo. I hope na sabtan ninyo. Unsa nga nito? Ang term, patrimonial property. Dili patrimonyo, no? Patrimonial property. Okay. Nalasigi diri sa ta sa ato mga obligasyon ang ato mga batisan mi og mga pahinumdom para sa atong mga suki sama kaninyo nga nagsunod dinhi sa atong programa. Okay. May ngapon ninyo ito oras alas 2:34 na din sa ato pagpanaguban sa atong tulumanon. Unsa ganito katong ingon nako nga patrimonial property? Siya nga nakalimot man ko, Frank. Pagkadibalas pagi kay nakalimot man di ay. Diyot lang ha. Ako sang gitanaw nga ko ang notes nako dinhi. Di man din ni maoning akong murag dili maoning nga notes akong nadala no dinhi sa ato nga pagpanaguban. Anyway, natiman-an ko man ang akong mga notes no. Lain nato nga isgutan dinhi. By the way, kagapong adlaw nag-istorya ko gabahin sa attorney's fees no. Dunduman ninyo. Unsa nga nitong attorney's fees? Daghang mga pangatan na, Sir Frank, pila ba'y meron na to sa abogado ko na naatay kaso mo kani. Primero, dili na to ma-fix ang attorney's fees. Ikaduha, ang bantayan ninyo mao nga naagyo ni acceptance fee. Pero mag-vary gyapon, dili ingon nga fix ang rate sa acceptance fee. Kaya kung ang uban mangayog piso, basin og 5 pesos ang pangayon sa uban. O sana ha, acceptance fee, unya dayon appearance fee. Inyo na nga timanan. Kaya para nga makabantay mo, importante man ilabi na sa mga kliyente.
Labi na katong ano na nga ipahawid sa abogado ang ilang kaso. Unyang ikatulo nga tagan nimo pud og bayad ang pleading fee. Kini dako-dako ni nga trabaho. Tinuod di ta mag-argue ato bagan sa korte ang pleading, pero ang pleadings imo nang preparahon. Taas nga oras sa pagpreparar nimo gumikan sa himuon nimo nga research. Aron nga diha sa pleadings mahanay nimo o makonbensir nimo ang korte nga ang imong argumento adunay legal basis. Kaya naa ka may ikot nimo nga mga desisyon sa Supreme Court. So kana pa lang magagasto ka og oras sa pag-research, pagpangita. Muna nga ambot nakabantay ba mo sa mga desisyon sa korte na again ay mabantayan nyo nga reference, open and close parenthesis, na scran number. Manang basis nila sa ilahang pagpresentar sa ilang argument diha mismo or atubangan ni judge. Pabilibon gini mo ang judge na kanang pagpabilib ni mo kinanglan nga bayran ka pod sa insakto. Mas taas pang oras na kanang api pag-argue ni mo dito sa korte. Dali ra. Kay kung magkakasinabot mo, mayon mo nga ilabi na o kinsa magaling ang akusado ba ka or ang plaintiff ba ka or ang complainant. Mayon madayon nga, Your Honor, I apologize, Your Honor, because so and so, and I move, Your Honor, to postpone this case in the next calendar days. Nya maingon na yung judge. What is the position of the accused? Oh, Your Honor, there is no objection. Mubura. Nya ka na, appearance na dayon. Sa'yo na king trabaho, di ba? Pero ang taas nga trabaho, mao ng pleading fee. Kaya may tabo na baga na nga position paper or memorandum imong preparahon. Ug mo na imong dadon dito. I-submit ka na within a certain period of time kay tagalan ka man sa judge. Okay? Naapay uban nga maingon, kung musaksid kita sa atong kaso, naabay ato nini. Ay, sir, attorney, naoy pang ice cream. Nana ba? Kapang ice cream nga ni silang GC. Na, walay argue-argue. Ang sama ka, attorney. So, mo nang mahitabo. So, atong timanan, paa man itong primero, no? Paa, appearance fee, letter P, pleadings fee, para sayon pag-memorize. Letter A, appearance or acceptance og ang kini unsani appearance. Dugangan pag ganay uban depende sa sabot na dayon. Maingon man dayon nga Mrs. Mr. kini kun musaksid kita nini nga kaso na abatay bonus or success fee. Ay no, attorney, may problema pang ice cream na ba? So kung mudaog mo sa kaso basin og musutoy ka lang diha nga di na ka bali-bali. So ato po nang timanan depende na sa sabot arrangement. As to the rate mo lagi na sabot-sabot lang yun. Walay fix. Dili ma-fix na to. Okay. Dirita sa lain. Sa pre-trial, unsa ba'y pre-trial? Kining butang nga ako po ninisgutan ni adtong miaging mga simana may tungod sa pre-trial. Ang pre-trial is a requirement ubos sa atong rules of court.
ilabi na sa criminal procedure. Revised rules on criminal procedure. Ang pre-trial, di gina sila magbuwag. Arraignment na yung pre-trial. Sunod gina sila. In fact, na ay mga maghukom na to sa pagkakaroon. Nga pag og arraignment, pag-arraign sa maong akusado, idritso na yun o pre-trial. Okay. The question is, kinanglan pa ba nga sa pre-trial, magdaladala ta sa atong witness, magdaladala ta sa atong saksi panahon sa pre-trial? Ang tubag, no. Pero, by the way, kasabot ba mo? Sumala sa recall niya, kay naiskutan taman neto miyagi. Unsa man ang pre-trial. Dili sa kamulahos dito sa trial because that is a violation of the rules of court. Paghuman og arraign sa kaso sa akusado, sunod gina pre-trial. The word alone suggests nga pre-trial, sa ito pa before sa trial. Unsa may buhaton sa before sa trial or pre-trial? Mao na dayo na, mas taas pa ning trabaho. Di ba kitantong taas, pero ang buta to'y pasabot, nga tagaan na itong trabaho gyud ang mga abogado nini. Unsa may tabo sa pre-trial, human sa arraignment. Naiuban pod nga, dili gyud istrikto. Paingon after arraignment, pag plead not guilty ang akusado, maingon na ng judge, what is the pleasure now of the accused? Or what is the pleasure now of the complainant? Ang buti pasabot nga, whether or not we will continue this, and we will proceed to pre-trial or we will have to reset. Naiuban i-reset, pero dili gyud na mahimo pa limot-limutan. After arraignment, pre-trial ang sunod. Di na mahimo lukso dito sa unahan. Kaya mao man na ang rules. Naunsa may buhaton sa pre-trial? Ang buhaton diya sa pre-trial, primero, bisag asa nga mga kaso, bisag kaso nila ni kinsani, nila Jinggoy, nila ni Jinggoy Estrada o ni Bong Revilla, naanay pre-trial. Why? Because that is part of the rules of court. Di pwedeng maglukso. Alright. Unsa may buhaton? Ang buhaton na to diha sa pre-trial nga, di na kinanglan magdala-dala ta og witness. Kay pre-trial pa man, kay kung magdala-dala ta og witness, o niya, ang atong witness mga napulo, na mapuno ta diha sa courtroom or asa nga chamber, magpahigayon ta sa pre-trial. Ang buhaton diha sa pre-trial, stipulation of facts. Unsa man na siya? Magpresentar sa mga gipaabot o gipangandaman nga mga ebidensya. Ipresentar na dito, naaman si judge, unya magsabot ang both parties. Sabutan nga, okay ka ba nini ato ning i-argue sa korte? Mingon sang pikas, okay. Imo nang inot. Lain na sa mga punto. Mingon sa ang pikas ng abogado. Kini nga ebidensya. Okay ka ba? Mingon sa tong pikas ng abogado. Dili. So dili ka to ipresentar dito sa korte. Sa to pa nga, kung naanay trial proper, ang gipanghisgutan diha, bunga sa sabot-sabot atol sa gihimo nga pre-trial. Alright. Kung sa pailaing buhaton diha sa pre-trial,
ilabi na kon pananglitan sa butong ni Halbong, oy. Ilabi na kon pananglitan mga witnesses. So, ipresentar ang mga witness. Tanan nga mga available nga witness, ipresentar gayod. Dili mahimo nga magtago-tago ka sa witness because that is against the law. That is a violation against or involving what we call surprise witness. Walay surprise diha. Kinanglan imo ng isulti diha mismo sa pre-trial. Unya ang purpose sa maong nga witness, panalitan. Daog-daog na sa ni Juan de la Cruz. Palitan si Juan de la Cruz. Oo. May witness, Your Honor, number 1, Juan de la Cruz. And then you have to reason out and to present the purpose. Why are you considering Juan de la Cruz to become a witness? And so, maingong kadayon dito nga ang purpose nga nung himo na mo siya nga witness tungod kay nakakita siya sa krimen, Your Honor. Mga duol-duol gyud, mga tulo ka dupa. Oo. Potential kini nga witness na ko, Your Honor. Sigurado gyud ni mag-convict gayud. Di sab. Oo. Ako lang tong sulti. Oo. So, lista Juan de la Cruz. Oh. Kitsa pa, terso na sa o ka nga dunay trial, ug mga adlaw ipahigayon ng usa ka trial sa usa ka akusado nga pagpanglugos batok ni kinsa na. So trial lugar. Kaya na may schedule nga trial. Lain na dayon na siya nga procedure. Next kana siya nga rule after pre-trial. Di sad na siya pwedeng mulukso ngadto sa judgment. Sunod man gini sila. Muna nga, ang mga abogado nga siging report niya mismo sa korte, familiar na kay nila ni nga trabaho. Familiar. So ito na kay sila ni magvaril ang depende sa nature sa kaso nga ilang gihawiran. So diha mismo sa trial na diha ang sambunot. Primero, diha sa criminal nga kaso pananglitan, kinsa man ang dunay obligasyon nga una nga magpresentar ang nag-akusar. Obligasyon sa nag-akusar, meaning kung criminal nga kaso, ang prosecutor will have the burden of proof to prove that this case has been committed by him, etc., etc. Pagkahuman sa mao nga prosecutor, pagpresentar siyang kaso, magunag na ang prosecutor. Paghuman, aya pa nato matagaan o tubag or ipatubag ang akusado. Maingon din akusado, di na tinuod, Your Honor. Nakatubag na siya. Sa dili, ha? Oh. So, nag-reason out na siya gipakita nga nga dili tinuod. Tingog po itong prosecut ang kaso. Na nagbay na, mag-prepare na mo og ebidensya. So, ingon lang ni Ana. Unsay buhaton sa judge while the court is conducting hearing. Mag-take note po na siya. Obserbahan niya ang mga saksi, ang mga witnesses. Kay naay mga witnesses usahay self-defeating attitude. Ang buti pasabot mao nga kung ipalingkod na siya sa dili silya elektrika iyang lingkuran,
kanang witness stand, mura og gapaakon siya og dugho, mura gapaakon siya og kuting, dili mahimutang, o sing pangalot sa ilok, mga lungat sa padiha. So, kamo nga mga witnesses, gaobserbahan kamo sa judge. Munang gitawag og demeanor sa in English. Kaya kung dili sila makasabot sa imong demeanor, that is a point or a negative point against you. Duda naman, kintawa na o gini magtugas tinubut-but ni but-but. So ganahan kayo ang adverse party, ang kontra, nga mag-cross-examine mo. Oh, manang ganahan na sila diha. Kay naaman dayon ang mga inconsistencies sa inyong mga tubag. Confident ang mag-cross-examine ninyo diha sa mga inconsistencies sa pagtubag. Tungkol sa kipakita nyo nga, murag di mahiluna kamo sa paglingkod. O, magakuha naman, hubuo naman ang medyas, sa badiha. O, niya di magapangalot, niya ang bulpin, gapakpaakon, ang ansyuhos, tangtang, taod, ikaw na ang judge ka paniid ni mo do. Pusa kung ikaw, usa ka witness, puyo ka lang yun. Binutan ka. Para nga na ay punto pabor nimo. Pabor nimo. Ayaw gyud, no? Ayaw gyud nga kuan kining kontrolon ang but na pasabot og di ka mahiluna kay gikulbaan ka paningkamuti gyud nga makontrol. By the way, arita sa kaning appearance dayong acceptance appearance dirita sa appearance fee. Nay mga panahon balik ta lugar, no, nay mga panahon nga ang mga abogado human sa hearing dad-an og manok, dad-an og baboy, dad-an og butong, sinako nga mga utanon. Pwede ba na? Ang tubag, maggagad sa abogado. Kaya alang-alang masarap ni mo pakalibangon ni mo itong imong klinte, nga wa mang yun intay kwarta nga mapupho, madaginot. Looy masapog kayo. So, kung ang mga abogado, para palitan sa akong lolo. Ako lolo ka na ito, gamay pa ko. I think less than 7 years old. Kadala-dalaon ko niya, pingon sa syudad. Kaya na siya kaso ka na ito, ambot on sa nga kaso. Kanya katuro ba yung abogado, namatay kay nasunog ilang balay, kadugayan. Dinin ako sa Cagayan de Oro. Kay musayo may mga ang hearing panalitan ugma kinang naa na may karon kay magpractice man o mag-rehearsal silbi sa mga pangutana o sa tubag. Murag na hibawan ako nakadaog akong papa, akong lolo sa kaso. Okay. Unsa mo dadon? Nadugay kay makalarga ang truck kay dagagkarga me. Dito sa katong mga karaang truck di pasero nga dagag puritahan pa kanito. O karon o sara may pura kanadto. Taas nga bangko atong lingkuran. Dugay kay may magakahuman kay to dito'y buto nga duha ka bulig. To sa kasako nga kalabasa. To sa kasako nga mais. Nga kuan ka ng pwede malungag lugar, no? Nang ambot unsay tawag na dinhi. Lungagon. Unya, naapag yung manok. Wala no, di ko kadumdum, wa ko kadumdum nga naibaboy. Manok. Oo. Unya, bilib lang ko kay taga-amu amang tong abogaduha. Dito po may makatulog sa ilaha. Uban pa to,
Siya ay pagkatulgan na. Di ka bayad og kas. Oo, bitaw, no? So, as to the question, angay ba nga tagaan na itong in kind? Depende sa abogado. Kung modawat sila, okay lang. Makadumdum ko sa akong amigong pare, sabay, kidding, ni amo ko kumasayin sa bukid. Grabe pagmisa na ko. May bawang yun niya nga kining mga tawanan o, kahit sa bukid yun taon, huwag hinihintay kwarta. Ang Ginoo anak kaninyo. Oh, tubag sa kanungan sa kanil kamuti gini ang resulta. Kamuti yun. Pag humagmisa, nag-ingon ang sakristan, Padre, mga 5 kasakong kamuti ang ako natigom. Saon ba nato ni nga makakwarta ta para makapanggasolina? Gitugbog nila des puerto. Pag-abot sa puerto, 5 kasako gidasok nila sa sakyanan. Hurot og kahalin, oy. Oo. Nakabawi siya sa kahago sa Oremus Pobiscum. Oh. May natin ko pa oras din sa ato nga pagpadaguban sa atong tulumanon. Salamat na lang sa inyo nga pagpaminaw kanunay sa pagsunod din sa atong programa nga Noda Veritas program. No? Thank you so much. O sa galan po ni GC Boy diring dapita sa pikas nga lawak atong kuyog kanunay. Kada hapon sa atong programa nga Noda Veritas kami magaingon uban ni Congressman Lordan Suan ang atong chairman sa Committee on Public Information og susabagbahin ang atong Assistant Majority Floor Leader sa House of Representatives. Kuyo usab nato karong puna ang atong Minority Leader sa sagudiang panglungsod dinhi sa atong dakbayan Kagawad Aga Suan. Kami magaingon ang atong gigukod ang kalibutanong kalipay nga lumalabay. Apan ang langit nun, walay katapusang kalipay atong kisalikway. Nagasalamat og maayong hapon. G103.9 Gold Radio. Balita sa takna. Nagpadayon ng PhilHealth sa pagpalig-on sa pagpatuman sa universal healthcare pinaagi sa estratehiya nga